Ano po ba ang pinakamagandang handog na maaring maialay natin sa Diyos? Ngayon po ay Friday ng unang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa altar at maalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng altar at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sintimo ng dapat mong bayaran. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay nagpapahiwatig ng kadalisayan ng ating mga intentions o layunin. Nangangahulugan ito ng kalinisan ng puso. Dapat malinis ang ating puso sa galit at puot. Ang ating isip ay dapat lumaya sa sama ng loob at paghihiganti. Kung gayon, ang ating mga kilos ay magiging higit na kalugod-lugod sa Diyos. Ang ating mga salita ay magiging higit na katanggap-tanggap sa Kanya na pinapakita sa atin ng mabuting balita ng ating relasyon sa Diyos ay communal. Hindi po ito isang private matter. Ang ating relasyon sa Diyos ay isinasabuhay at nararanasan natin sa ating araw-araw na relasyon sa ating kapwa. Totoong may pakita natin kung ano at sino tayo sa Diyos, kung paano tayo makikisalamuha at makikitungo sa ating kapwa. Hindi magiging totoo ang ating pag-ibig sa Diyos kung tinataboy natin at hindi makatao ang ating trato sa ibang tao. Hindi tayo magiging totoo sa Diyos kung hindi tayo maaasahan at tapat sa ating kapwa. Hindi natin maialay ang ating sarili at maibigay ang ating pagsunod sa Diyos kung tumatanggi, lumalaban at nagdaramdam tayo sa mga may kapangyarihan sa atin. Inaanyayahan tayo ng Diyos na tingnan ang ating kalooban. Sinasabi niyang suriin natin ang motibo ng ating puso. Gusto niya ng dalisay at tamang pag-uugali sa ating kapwa. Ano po ba ang tamang ugali? Ito ay ang laging makipagkasundo at laging payapa sa kanila. Ating prioridad ang laging handang magpatawad, makipagkasundo at gumaling sa sugat ng pagkahati-hati, na ang pinakamagandang handog natin sa Diyos ay ang paghahanap sa ating mga kapatid, paggawa ng paraan at ang lahat ng ating makakaya upang ayusin ang mga nasirang relasyon. Wala pong kapalit nito, kaya gawin natin ito ngayon. Ito ang pinakamaganda para sa atin sa harap ng Diyos. Ito ang pinakamagandang handog na maialay natin sa Kanya. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon. Kaya't kung naghahandog ka sa altar at maalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog. Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng altar at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kaya pamahalaan natin ang ating galit. Piliin nating hindi magkasala sa ating galit. Iwasan nating maging mapaghiganti at laging nagbibigay katuwiran sa sarili. Kailangan natin sa liwanag ng salita ng Diyos na magiging isang tagapamayapa. Kaya humayo tayo, hanapin natin ang ating mga kapatid na naligaw at ialay natin sa Diyos bilang handog ang ating pakikipagkasundo sa kanila. Muli, ano po ba ang pinakamagandang handog na maialay natin sa Diyos? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties.
Protect them with the shield of your strength, and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.